Alam ba ninyo kung bakit kinasuhan ng plunder si Senator Rodante Marcoleta? Ito ang dahilan. Dahil lang ito sa contribution ng mga ilang negosyanteng Pilipino na tumulong sa kanya. Ngayon, kung ito ang basihan kung bakit siya kinasuhan ng plunder, panuorin natin ang video na ito at dito tayo kukuha ng konklusyon kung ano ba talaga ang tunay at totoong pangyayari. Narito ang video. Ano ba yun? Anton Lagdameo, who's now special assistant to the president, donated 247.3 million pesos sa kampanya ni BBM. Mel Robles, who was eventually appointed general manager of PCSO, donated 30 million pesos. Kung sa mga contractors lang, Mr. Rodolfo Ilot Jr. of Rudil Construction and Enterprises Incorporated donated 20 million pesos sa presidential campaign ni BBM and bagged 3.22 billion pesos worth of flood control projects and close to 10.78 billion pesos for a total of 227 projects for the same period of 2022 to 2025. Mr. Jonathan Quirante of Quirante Construction donated 1 million pesos to BBM's presidential campaign. Between 2022 and 2025, his company bagged 76 flood control projects worth 6.77 billion pesos and an overall total of 185 projects worth 12.58 billion pesos. Jonathan is the nephew of Mr. Alan Quirante of UM Builders na kasama sa top 5 flood control contractors. For comparison, ang 888 na nasa top 15 list ni BBM may total flood control projects worth 6.38 billion pesos between 2022 to 2025 and a total of 9.67 billion pesos para sa lahat ng mga kontrata nila. Mas malaki pa ang nakuha ng Quirante Construction kaysa sa 888, pero wala sa top 15. And that, of course, is a whole different matter, and it's up to you what conclusion to draw from that. I'm just presenting numbers I got from the DPWH database. But, like I said, if you are to look into one case, you should be willing to look into others. Otherwise, you cannot blame us if isipin namin na talagang politically motivated ang inquiry na ito. Not only is there nothing legally stopping Escudero's team from accepting the donation, he also declared it in his Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Doon pa lang, natanggal na yung element ng mali siya sa pagtanggap ng donation. I know it is in the mandate of COMELEC na i-check yung katotohanan ng mga declaration ng mga kandidato sa SOSE nila. But honestly speaking, is there really a 100% accurate and honest SOSE? Doon nga lang sa mga na-upload sa COMELEC website mismo, ang dami-dami ng kaduda-duda eh. Yung NUP, backed by Ricky Razon, 92,864 ang declared na gastos na napunta sa rent ng headquarters. Walang nakalagay dito na natanggap na donation. Sino ba? Ang mga officers ng NUP. Ronaldo Puno, Romeo Acop, and Christine Boying Remulla na ngayon ay ating ombudsman. I mean, baka naman, di ba? May attachment na kasama yung SOSE na yan. I don't know. This is just what's on the website of COMELEC at pinapakita ko lang kung ano yung nakuha natin. Liberal Party, 2.85 million pesos ang tinanggap na cash contribution. 12,500 pesos in kind. Ang total na ginastos, 2.85 million pesos. Kiko Pangilinan sa Senado, mamamayang liberal sa Kongreso. Amazing! Talo pa sila ng Kabataan Party List. 3.5 million pesos ang natanggap na cash donation. Diba? Wag ka! Ang Akbayan, founded by the most reputable political analyst today, ang napakagwapong si Ronald Llamas, listed here as a political party, not a party list, walang natanggap na donation. Pero may ginastos na 18,188,000 pesos. Again, ito lang ang naka-upload sa COMELEC website. Baka naman may mga attachment pa yan na hindi natin alam. But I don't see why it won't get reflected here. Yung mga donation na natanggap nila. Bullseye!
Maliwanag pa sa sikat ng araw. Kung yun ang basihan at yun ang dahilan kung bakit kinasuhan nila ngayon si Senator Rodante Marcoleta ng plunder, bakit hindi din ninyo ito gawin dito sa mga taong involved na marami ring nagbigay ng mga personalidad at ngayon mismo ay nakinabang sa kanilang pagbibigay ng pera, donasyon man yan, kung ano pa man yan ang tawag dyan. Bakit hindi ganyan? Ombudsman Boyeng Rimulya, kung talagang hindi selective ang justice na sinasabi ninyo, bakit hindi ninyo isa-isahin? Hindi ninyo lahatin? Bakit si Senator Rodante Marcoleta lamang ang hinahanapan ninyo ng butas samantalang tapos na yung kanyang kaso? Naglabas na ang COMELEC mismo na malinaw at malinis ang pera na ginamit ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang kampanya. Mga kababayan, mga kabarangay at mga boss, ano ang masasabi ninyo tungkol sa video na ito? Dito sa mga napanood natin, kayo na ang bahalang humusga. Maliwanag pa sa sikat ng araw na mali yung kanilang sinasabi na hindi selective justice itong ginagawa nila ngayon kay Senator Rodante Marcoleta. Ang totoo, opinion natin dito, nakikita natin kapag kalaban ka ng administrasyon sa panahong ito, sisiilin ka, uusiin ka, bubuhayin yung mga kaso mo, kagaya ng nangyayari ngayon kay Senator Rodante Marcoleta. Pero, kapag ka kumampi ka, bumaliktad ka, sumama ka sa kanila, malinis ka pa sa puting tela. Pero ito lang ipapakita ko sa iyo, Ombudsman Rimulya. Eto, kamusta na ito? Yung anak mo noong 2022, nahulihan, ayan, nakikita ninyo. Pero napakabilis, mawala yung kaso. Kamusta? Nagtatanong lamang. Comment nyo sa baba kung ano masasabi ninyo. Pilipinas, ano na?